Pumalo sa halos 21 billion pesos ang halaga ng umano'y wish list ng mga senador ng 19th Congress. Sa tinaguriang DPWH leaks ngayong December 2025, kumalat sa media at social media ang isang dokumento na yumanig sa mundo ng politika sa Pilipinas. Isa itong listahan ng mga hiling na proyekto sa Department of Public Works and Highways para sa taong 2025. Sa listahan, isang pangalan ng agad na napansin ng publiko, si Education Secretary Sonny Angara. Ayon sa dokumento, siya ang may pinakamaraming hiling na proyekto, 105. Maraming tao ang nagtanong, paano nagkaroon ng napakaraming proyekto sa DPWH ang isang opisyal na nasa sektor ng edukasyon? Ang listahan na tinawag na DPWH leaks ay naglalaman ng mga hiling ng ilang senador para sa panukalang budget ng 2025. Hindi pa ito aprobado at wala pang kontrata, isa lamang itong wishlist na kailangan pang pag-aralan at aprubahan ng gobyerno. Ngunit kahit proposal pa lamang, malinaw kung sino ang may pinakamalakas na impluensya sa budget. At sa lahat ng pangalan, si Sonny Angara ang nanguna. Ang mga hiling na proyekto ay ginawa umano noong siya ay senador pa at chairman ng Senate Finance Committee, isa sa pinakamakapangyarihang posisyon sa Kongreso dahil sa kontrol sa daloy ng pera ng gobyerno. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Noong Hulyo 2024, lumipat siya sa Department of Education bilang kalihim, pero ang mga proyekto ay pumasok sa panukalang budget para sa 2025. Panahong bahagi na siya ng gobyerno. Para sa marami, dito nagtagpo ang kapangyarihan sa Kongreso at sa gobyerno, lahat sa iisang pangalan. Kasabay ng isyu ng DPWH projects, nagbalik sa usapin ang personal na yaman ni Sonny Angara. Batay sa kanyang pinakahuling deklarasyon ng ari-arian, ang kanyang net worth noong 2024 to 2025 ay tinatayang mahigit 1.2 billion. Isa siya sa pinakamayayamang opisyal ng gobyerno. Ang mas pinagtataka ng publiko ay kung paano mabilis na lumaki ang kanyang yaman. Noong unang taon ng kanyang karera, nasa mahigit 100 milyon lamang ito. Pero habang hawak niya ang kapangyarihan sa Senado, unti-unting umabot sa bilyon. Ayon kay Angara, legal at malinaw ang pinagmulan ng kanyang yaman. Nanggaling ito sa real estate, investments at minanang ari-arian ng pamilya sa Aurora. Marami siyang lupa at bahay sa kanyang home province sa Aurora, kabilang ang kanilang beach house sa Baler at ilang lupa sa ilalim ng Aurora Pacific Economic Zone sa Kasiguran. Bukod dito, may mga ari-arian din siya sa Metro Manila, kabilang ang Makati at Muntinlupa, at ilang investments sa mga development companies sa Aurora at Kalakhang, Maynila. Pero maraming tao ang nagtatanong kung paano sabay-sabay ang paglaki ng yaman, ang dami ng proyekto at ang kanyang impluensya sa gobyerno. Para sa ilan, hindi lang legalidad ang tanong kundi moralidad at tamang pamumuno. Mas lalong uminit ang kontrobersya nang may ugnay ang mga proyekto sa flood control. Isang dating opisyal ng DPWH ang nagsabing may 12% kickback scheme sa ilang proyekto mula 2019 hanggang 2024. Binanggit ng opisyal na may mga deliveries na may kaugnayan sa proyekto. Walang kasong napatunayan, pero sa mata ng publiko, kusang nabubuo ang koneksyon. 105 projects, flood control, 12% kickback at mabilis na pagyaman ni Angara. Mariing itinanggi ni Sonny Angara ang lahat ng paratang. Sinabi niya na proposal lamang ang National Expenditure Program at walang pondo na agad ang mga nakalistang proyekto. Iginiit niyang wala siyang kinalaman sa anumang kickback at tinawag niyang baseless ang mga alegasyon. niya hearsay o chismis lang ang kwento tungkol sa pagtanggap umano niya ng kickback. Ito'y matapos siyang pangalanan ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na nakinabang umano sa mga maanumalyang proyekto. Paulit-ulit niyang binanggit ang kanyang 21 taon sa serbisyo publiko na malinis ang record. Ilang yung nandun sa akin, tapos wala pang specific accusation. Walang mention of any transaction or anything. So, parang, kung sa korte yan, ibabasura yun, di ba? Ngunit ang DPWH issue ay hindi ang unang kontrobersya niya.
Noong 2013-2014, nadawit ang kanilang pamilya sa pork barrel scam nang mapasama ang pangalan ng kanyang ama, si Edgardo Edong Angara. Iginiit ni Sonny na ang pondo ay napunta sa scholarship at health programs. Sa gitna ng iskandalo, siya pa ang nagsulong ng Whistleblower Protection Act na layong protektahan ang mga whistleblower sa gobyerno. Isa pang matagal ng kontrobersya ay ang Aurora Pacific Economic Zone o APECO. Ang proyektong ito ay sinalubong ng pagtutol ng mga magsasaka at mangingisda dahil sa umano'y land grabbing at pagiging hindi kapaki-pakinabang. Bagamat iginiit ng Angara na para ito sa kaunlaran ng Aurora na natili ang batikos ng mga sektor. Maraming lokal ang nagsabing hindi nila napapakinabangan ang proyekto, samantalang malaki ang puhunan at interes na pinasok dito. Si Angara rin ang isa sa mga pangunahing nagsulong ng train law na nagdulot ng dagdag na buwis sa petrolyo, kuryente at ilang pangunahing bilihin. Maraming tao ang nagsabing nagdulot ito ng pagtaas ng presyo at hirap sa mga karaniwang Pilipino. Sa mata ng publiko, ang mga batas na kanyang sinuportahan ay bahagi rin ng kontrobersya tungkol sa kanyang pamumuno at pananaw sa ekonomiya. Ngunit sa kabila ng lahat ng kontrobersya, malinaw ang bigat ng nagawa ni Sonny Angara. Sa loob ng kanyang 21 na taon sa serbisyo publiko, nagpatupad siya ng maraming programang pang-edukasyon, scholarship at health services, nagtaguyod ng batas para protektahan ang whistleblowers, at pinabilis ang proseso ng mga classroom projects sa DepEd. Bilang kalihim, nagpakita siya ng determinasyon na maitaguyod ang kalidad ng edukasyon at humingi ng reforma sa mabagal na konstruksyon ng silid-aralan ng gobyerno. Sa kabila ng mabigat na pasanin ng kanyang posisyon, nagawa niyang maglatag ng reforma at proyekto para sa masa na nagbibigay ng malaking epekto sa mga estudyante at guro sa buong bansa. Si Sonny Angara ay isang edukado at maabilidad na opisyal. Nagtapos siya ng elementarya at high school sa Xavier School sa San Juan, nag-aral din sa Douai School sa United Kingdom, at nakapagtapos ng International Relations sa London School of Economics. Nagtapos siya ng abogasya sa University of the Philippines at kumuha ng Master of Laws sa Harvard Law School. Dahil dito, marami ang naniniwala na may kakayahan siyang magpatakbo ng malalaking institusyon at magpatupad ng reforma sa edukasyon. Siya rin ay anak ni Edgardo Edong Angara, dati siyang Senate President at Cabinet Secretary, at Gloria Manalang Angara, isang guro at dating pinuno ng Cultural Center of the Philippines. Para sa ilan, simbolo ito ng pamana sa serbisyo publiko. Para sa iba, halimbawa ito ng political dynasty at konsentrasyon ng yaman at impluensya sa iilang pamilya. Bukod sa DPWH projects, yaman at APECO, patuloy na pinupuna si Angara dahil sa mabagal na construction ng mga silid-aralan sa target na mahigit 1,700 classrooms para sa 2025. 60 lamang ang natapos sa huling ulat. Dahil dito, iminungkahi niya na ang DepEd at mga lokal na pamahalaan na lamang ang direktang humawak ng classroom projects para mas mabilis itong matapos. Number one, gusto na namin baguhin yung sistema. Dahil since 2018, tanging DPWH lang ang nabigyan ng kapangyarihan gumawa ng DepEd classrooms. Ang gusto namin ngayon, pati isama na yung local government units. Yung mga lalawigan, yung mga lungsod, yung mga first-class municipalities, maybe even second-class, na may kakayanan gumawa ng classrooms. Palagi ko, mas bibilis yung proseso. Sa kasalukuyan, wala pang kasong kriminal at wala pang pinal na hatol laban kay Sonny Angara. Kaugnay ng 105 DPWH projects sa kanyang yaman o sa iba pang alegasyon, ngunit nananatili ang tanong ng publiko, paano nagiging bilyonaryo ang isang career public servant at hanggang saan dapat umabot ang kapangyarihan sa budget ng bayan? Ang kwento ni Sonny Angara ay hindi lamang kwento ng isang tao. Ito ay kwento ng sistema kung saan nagtatagpo ang edukasyon, infrastruktura, politika at pera ng bayan. Sa isang bansa na kulang sa silid-aralan, baha ang ilang lugar, at milyon-milyon ang naghahanap ng tiwala sa gobyerno, sapat na ang mga tanong na ito upang maging kontrobersya.